at purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. Tayo na po mga minamahal ko, hallelujah, ay tumayo. Alerto ng tumayo mga minamahal ko, ipagpag ang ating po mga inaantok na diwa sapagkat kakain na po tayo mga minamahal. Amen? Amen? At hindi lamang mga minamahal ko, hallelujah, pagkaing pisikal, kundi ang spiritual na pagkain mga minamahal ko, hallelujah. Kaya narito na po mga minamahal ko, ating pong pinagpalang mangaral, ating beloved elder, ating beloved brother Joven Ferrer. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo muna dumalangin mga minamahal sa ating malapay noon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin. Pinakamamalapay sa maraming salamat po sa kalakasan. Taglay mo namin sa oras at buhay na bumula sa iyo. At sapagkat binibigay mo sa amin kami sama-sama sa buong magdabag na ito upang ikaw ay mandakilain, pasalamatan sa lahat ng mga gawa mo sa aming mabuhay malapay noon. Bapulat sa pandalangin ng aming ginagamit ng mga Evangelista, Welda Estrada, Almeida, ayon po mga minamahal na mga manggagawa kami kapatawaran. Sa mo kami nasupod sa pagkasala siya, patawarin mo ba sa aming Panginoon? Huwag mo naman tingnan namin kung pagkasala, kundi ang puso nagsis sa oras na ito malapay. Pagpalain mo kami lahat malapay noon. At sa paggalan ng salita, lang sa mo yung salita, pitabang lingkod sa ganang ayaw lamang gagawa, basahan lamang, alikabong lamang sa harapan, kundi umindalo papapalang espiritual sa ating mga minamahal kapatid sa dakong ito, maging sa mga beloved viewers. Pagpalain mo kami sama-sama naming sinasaway, lahat na demonyo hadlang, kami ito out in the mighty name of Jesus, out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupong mga minamahal, pero huwag tayong hihiga at huwag tayong matutulog. Amen. Amen. Sapagkat umaga na, mga minamahal, at marapat lamang na magising na mga anak ng Diyos. After this, mga minamahal, pwede na tayong matulog uli. Amen? Sapagkat rest day. Amen? Pero sabi nga mga minamahal, some of us ay mayroon pa ring trabaho. Siyempre, mga minamahal, magkailangan maghanap buhay. But sabi nga mga minamahal, give time ka para sa pakikinig at paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At lahat mga minamahal sa kapaintulutan ang ating pong beloved ordained preacher. Ako bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po mga minamahal ay aming pong welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito'y pinangunahan po natin po ginagalang at minamalibang lista, ating beloved evangelist Welda Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala na namang pumapalakpak. Amen. Alam nyo kanina mga minamahal, yung ating beloved tagapagpaliwanag ng ating pong pagbibigay. Sabi palakpak tayo, wala na talagang pumapalakpak. Amen. Hindi ganoon mga minamahal. We should respond. At talagang makita natin mga minamahal, sabi nga naman natin, ang pagpalakpak ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya huwag natin katamaran yan. Amen? Amen? Dapat masipag ang mga anak ng Diyos sa bagay na yan. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Welda Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed members and teachings of our beloved St. Pastor Lina C. Almeida, sa ating mga beloved workers, magandang umaga po, maging sa ating mga beloved elders, na pinangasiwang po natin pong beloved ordained preacher, Brother Buwinir, sa kanyang mananak, beloved Mr. Vines, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At hawakan na po natin yung ating pong mga Biblia, at pag-aralan natin ano ang kalooban ng Diyos sa araw na ito. Ating pong basahin ang ating pong unang talata dito sa unang aklat ng Korinto. Ang kabanata ay 10, talata ay 23 hanggang 24. From the first book of Corinthians, chapter 3, chapter 10, verses 23 up to 24. Praise the Lord. Dito sa aklat ng unang Korinto, kabanata 10, talata 23 hanggang 24. Ito pong sinasabi,
Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Huwag hanapin ninuman ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen? Meron talagang hindi po mapalakpak. Praise the Lord. Ating po pamagatan yung ating pong pag-aaralan, attention to brethren's benefits. Ibig sabihin mga minamahal, sometimes, sabi nga, nakakalimutan natin ang bagay na ito. Amen? At yan po, meron kasi tayong kasabihan mga minamahal na sabi niya, if we do right things, you will never go wrong. Di ba? Di ba? Parati natin sinasabi yan mga minamahal. But tandaan po natin mga minamahal that in Christian's life, mga minamahal, parati tayong mayroon tinatawag na depende sa pagtingin ng isang sitwasyon. At meron tayong tinatawag na we see things differently. Amen? Kaya nga mga minamahal, kung makikita niyo mga minamahal, atin po ito nakita ko lang ito minsan sa Facebook, pakipakita yung picture na yan, yung photo na yan. Kung titignan niyo yan mga minamahal, palakpakan po muna natin na napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Kung titignan niyo yan mga minamahal, ang sabi nung isa, doon nakikita nilang dalawa sa pagitan nila, sabi nung nasa kaliwa, 6 yan. Sabi naman nun sa kanan, hindi, 9 yan. Amen? At ang sabi diyan, just because you are right, that does not mean that I am wrong. Just, ano yan? You just haven't seen life from my side. Ibig sabihin mga minamahal, thank you for that. Alam po niyo mga minamahal, hindi natin masabing kapag ikaw ay tama, yung kabila ay mali na. Amen? Amen? Bawat isang tingin ng isang tao na alam niyang yan ay tama, mayroon siyang pinaghuhugutan. Ganon ka rin. Kaya ako sinasabing ganito, dahil mayroon ka rin pinaghuhugutan, but it doesn't mean that kapag ikaw ay tama, yung iyong kapwa ay mali na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. It depends on the viewpoint. Tawag natin dyan mga minamahal. Saan ba ang reference ng iyong pinagtitignan o tinitignan ng bagay na yan? Amen? Dahil kung tayo po mga minamahal, nakita niyo yung minsan pinag-aralan natin, yung tinatawag natin mga minamahal na, di ba? Sometimes, meron tayong tinatawag na dapat tayo ay ma-experience natin yung pinagdadaanan ng ating mga kapatid para natin masabing o makapagbigay tayo ng magandang paliwanag sa mga nangyayari sa buhay. Lahat mo muna ng gising, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Tandaan po niyo mga minamahal, that is Christianity. Christianity is not just doing the right thing. Sa totoo lang, mga minamahal. It is considering the things that will benefit your neighbor or brethren. Hindi lang daw yung basta tira lang ng tira. Tama naman ito, sige lang. Tama naman ito, sige lang. Kaya nakita yung sinasabi ng ating unang talata, paki-flash uli yung ating unang talata, yung ating 1 Corinthians chapter 10:23. Sabi diyan, all things are lawful for me. Tama naman di ba? But all things are not expedient. Hindi kinakailangan. Hindi lahat ibig sabihin ng tama ay kailangan. Amen? All things are lawful for me, but all things edify not. Hindi nakakapagpalakas. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kapag tayo po mga minamahal ay gagawa ng isang bagay, huwag, tama naman itong gagawin ko. Let's consider our brethren's benefits. Lahat po na nakaunawa niyan, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Bakit tayo po, mga minamahal, mayroon tinatawag na mga preachings na self-righteousness? Lahat na natatanda ng preaching na yan, ng dinala ng ating beloved elder, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Alam po nyo, dahil
dumarating yung bagay na yan dahil sometimes nakakalimutan natin na ikonsidera yung mga benepisyo na para sa ating mga kapatid. Amen? Tayo na lang parati, puro we prioritize our personal gains. Ako dapat yan. Ako dapat ganito ako dahil, see? Amen? At alam natin yan. Sabi nga, pag ano ng mana from heaven, anong ginagawa ng mga anak ng Diyos? Sige, bahala ka dyan, kuha ko ng marami. Sabi naman lang, Panginoon, kunin mo lang ang kakainin mo for the day. Anong ginawa ng mga anak ng Diyos? Ay, kukuha ko marami para bukas marami ako. Anong nangyari? Kinabukasan, nabulok. Amen? Kasi gano'n ang tao. Kung ano makukuha, anong makukuha. Pero tandaan po niyo mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, ay yun ang ating iniisip parati. Anong magagawa ko? Dapat nakakalimutan natin yung ating mga kapatid. That's the reason why kung bakit mayroon tayong tinatawag na competition sa ating mga brethren. Mas malakas ako pumalakpak sa iyo. Mas magaling akong Kristiyano sa iyo. Amen? Mas banal ako sa iyo. Amen? Amen? We compete among. Sabi naman na Panginoon, huwag kang makipag-compete sa iyong kapwa Kristiyano. Ang kompetisyon ay hindi sa inyong dalawa. Ang kompetisyon ay kung paano tayong lahat makaabot doon sa standard ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sa totoo lang mga minamahal, ang lahat ng ating ginagawa araw-araw ay para makaabot tayo sa standard ng mahal na Panginoon. Kaya ang sinasabi ng mahal na Panginoon, huwag na huwag kang makipag-compete sa iyong kapatid. Kapag nakikita mo nang hina yung kapatid, huwag mong pagtawanan. Pag nagkasalang yung kapatid, huwag mong kamuhian. Amen. Ang ginagawa mo, pinabalikan mo siya at ipinatatayo siya uli, binibigyan mo ng kalakasan upang siya may muli makatayo hanggang sa makaabot tayong both, all of us, lahat tayo, makaabot dun sa standard na mahal na Panginoon at yan ay ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kapag mayroong competition, mga minamahal, dumarating yung bagay na nag-i-envy pa tayo, naiinggit tayo kapag yung ating kapatid ay naging successful. Amen? Kapag, dapat ako yan. Amen? Kapag nakita natin mga umangat yung ating kapatid, bakit ako hindi? Kasi nakakalimutan natin benepisyo ng ating mga kapatid. Ang sabi ng unang talata, remember always that things you do shall benefit your brethren, not for yourself, but for your brethren. Palabang po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gagawin mo ay hindi para sa sarili mo. Sabi ng talata, mga minamahal, kundi para sa benepisyo ng iyong kapatid. Pakatandaan niyo mga minamahal. Nakakalimutan natin yan. Amen? Akala natin, simple lang ang buhay. Basta importante buhay ako tapos na. No. Meron tayong may utos sa mahal na Panginoon na ang Christianity ay hindi lang pang sarili lamang, kundi isama mo ang benepisyo. You consider your brethren, ang iyong kapatid, yung kapwa-tao mo, upang na sa ganun, kayo lahat ay makaakyat sa buhay na walang hanggan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Nasubukan niyo na ba mga minamahal sa inyong buhay na kapag nagkamali ang ating kapatid, mabilis tayong humusga. Pero kapag nakakagawa ng tama, parang baliwala lang. Amen? Minsan, may preaching na ginawa ang ating mga kapatid, nagpakita ng napakaputi. Sabi, maputi yan. Pero nakikita natin yung maliit na tuldok. Di ba? Nakita niyo yung mga preaching na yun, mga minamahal. Kasi sometimes, mas magdali nating husgahan ang ating kapatid, pero nakakalimutan nating i-appreciate yung mga magagandang nagagawa ng ating kapwa. Amen? Ang sabi ng Biblia, pwede ba mag-appreciate ka naman ng tamang ginagawa niya para maging kalakasan sa kanyang pang-araw-araw na buhay at magkaroon siya ng encouragement to do more, to do good.
gumawa ng mas marami pang kabutihan. At yan ang dahilan kung bakit mga minamahal ang ilan sa mga Kristiyano nawawala. Bakit? Bayan, sa dami ba naman ang ginawa ko? 10 ginawa ko, nagkamali ako minsan para bang wala nang silbi yung ginawa kong tama. Amen? Amen? Huwag ganoon daw mga minamahal. Christianity, dapat daw mga minamahal, i-consider hindi lang pansarili, kundi kung paano mo palakasin ang iyong kapwa Kristiyano. Lahat po na nagkaunawa, pumalakpak na napakalakas. Kulang na palakpak yan. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. How to consider the benefits of our brethren. Paano ba ang ating gagawin? Kindly, mga kapatid, Aklatang Hebro, ang kabanata ay 10, talatay 24 hanggang 25. Amen. Dito po sinasabi, at tayo'y magtinginan upang tayo'y maudyok sa pag-ibigan at mabubuting gawa. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. First thing, para ma-consider natin ang ating mga kapatid sa bawat pang-araw-araw nating buhay. Ang sabi ng talata niya, alam na natin ang talatang ito, pero hindi natin sometimes nakakalimutan natin ang gamit. Amen? Ay, yan, sinasabi niya, dapat dumalo ka lang. Pero tinan niyo mga words na ginamit dyan, mga minamahal. Ang sabi diyan, first thing, dapat daw we should know how to take care and remind each other on the God's promises. Alam po niyo mga tinginan, sa Tagalog, paki-flash mo yung Tagalog, kapatid. Sabi niyan, tayo'y mga tinginan. Ibig sabihin, mga minamahal, di ba, sinasabi, am I my brother's keeper? We are. Amen? Amen? Ibig sabihin, pag sinabi mga tinginan, babantayan mo ang kapatid mo. Pero tandaan niyo mga minamahal, mayroong liwanagin ko lang dyan mga minamahal. Dahil kapag ang gagawin mo ay para kang pulis. Amen? Up! Wala kang uniform, demerit. Up! Wala kang sapatos, demerit. Hindi ganon ang sinasabi ng mga tinginan. Ang sinasabi ng mga tinginan ay maging pag-asa ka kung siya'y nadadown. Amen? Be a door of hope. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na kapag ang isang Kristiyano, mga minamahal, ay nanlulupaypay, kapag ang isang Kristiyano ay dumaranas sa pagsubok, mga minamahal, be there to help. Be there to encourage. Be there para lumakas ang kanyang pag-asa na magpatuloy sa kanyang paglilingkod bilang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kapag ang gagawin mo, sa bawat araw na nakikita mo sa kanya, kapatid, hindi ka na nagpupuri ngayon. Wrong. Kapatid, hindi ka na dumadalo. Wrong. Kapatid, hindi ko na nakikita wrong. Ang bagay na yon, alam na niya yon. Kaya nga kung minsan ang Kristiyano ayaw magpatingin kapag nadadaanan natin sa bahay, kapag dumarating ang mga beloved workers, nagtatago kapag naka-shorts. Amen? Amen? Bakit? Nandyan kasi yan ang salita ng Diyos Sa puso natin ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? At alam natin na mali yung ating nagagawa. Anong kailangan mo? Huwag mo nang ipamukha sa kanya yung kanyang mali. Ang sabihin mo sa kanya, kapatid, manumbalik at alalahanin ang kabutihan ng Diyos kung paano ka pinagpala. Kapatid, hinihintay ka na ng mahal na Panginoon. Kapatid, isasabihin niya, wala na akong pag-asa. Nahiya na ako sa mahal na Panginoon. Dami ko ng ginawang kasalanan. Hindi nagbibilang ng kasalanan ng mahal na Panginoon. Ang tinitignan ng Diyos, yung tuhod mo na ikaw ay willing bumalik sa Kanya at humingi ng kapatawaran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang tawag natin yan, positivity. Amen? Amen? Pag tinitignan mo isang bagay, the way how you deliver things, mga minamahal, ay naka-focus parati tayo dun sa kung anong negative things, mga minamahal, ang kinakausap mo, madadown yan. Amen? Kaya nga, when you speak, maring tama yung sa salitay mo, pero
hindi lahat ng tama ay nararapat. Take note, yung unang talata natin. Amen? Di ba dapat kapatid, sasabihan ko lang siya na mali yung ginagawa niya, na siya hindi na dumadalo. Walang masama doon. Amen? Pero makakabuti ba yun sa kanya? Lalakas ba yun sa kanya? Makababalik ba siya doon o mahihiya lang todo? Amen? Sometimes mga minamahal, dahil sa pagsabi natin ng isang bagay, napakaganda ng ating purpose, pero nagpapalala ng sitwasyon. Lalong nararamdaman ng ating mga kapatid na nalulupaypay na mas lalo siyang malayo sa mga totoong Kristiyano na masyadong marami na akong kasalanan dahil sa mga pinagsasabi natin. Lahat tayo ay nakakasala. Walang perpekto. Amen? Lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating malapay. Kindly, aklat ng Hosea, ang kabanata ay 2, talata ay 8, italon sa 14 hanggang 15. Amen. Aklat po ng Oseas, Kabanata 2, talata 8, talon sa 14 hanggang 15. Ito pong sinasabi, sapagkat hindi niya naalaman na ako ang nagbigay sa kanya ng trigo at ng alak at ng langis at nagpaparami sa kanya ng pilak at ginto na kanilang ginamit kay Baal. 14, kaya't narito, akin siyang hihikayatin at dadalhin siya sa ilang at pagsasalitaan ko siyang may pag-aliw. 15, at ibibigay ko sa kanya ang kanyang mga ubasan mula roon at ang libis ng akor na pinakapintuan ng pag-asa at siya'y sasagot doon gaya ng mga kaarawan ng kanyang kabataan at gaya ng araw na siya'y sumampa mula sa lupain ng Ehipto. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen? Pag dumarating ang bagay na yun, mga minamahal, tayo malupaypay, tayo mga minamahal pagsubok, nandun ang fear natin, nandun na ang mga, sometimes hindi na tayo makaisip ng tawag natin sa Pangasinan, limpyo. Amen? These are the times na gusto tayong paalalahanan ng Diyos. Amen? Kasi sometimes yung ating, sabi niya, yung pagpapalang ibinigay ko sa Kanya, hindi niya ginamit sa akin, kundi ginamit niya kay Baal. Amen. Amen. Oh, tandaan niyo ma'am na, for she did not know that I give her corn, wine, and oil, and multiplied her silver and gold, which they prepared for Baal. Mahal na Panginoon, bigyan mo naman ako ng pera ko. Kaya kailangan ko ang pagpapala. Binigyan ka naman ng Panginoon. Saan mo ginamit? Mag-shopping muna ako. Huwag mo nang gawain yan. Gawa muna ako ng mga makamundong bagay. Yung pagpapalang binigay ng Diyos, saan mo ginagamit? Sa mga kalayawan, sa mga gawain ni Baal, ni Satanas. Amen? Kaya sabi niya, mga minamahal, anak, kailangan kitang idalhin talaga dun sa wilderness. Kailangan kitang dalhin na para doon maramdaman mo na kung paano magutom, kung paano matakot, kung paano malamigan, kung paano. See? Because these are trials. These are times na makita mo, maalala mo na yung ginawa mo pala ay mali. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kapag tayo, mga minamahal, dati natin pinalaya tayong karamdaman, bumalik ang karamdaman mo, hindi ibig sabihin pinaparusahan ka kagad. Amen? Amen? Sabi niya, ang pinapamahal ng Panginoon ay hindi ibig sabihin tinakwil ka na. Yan ay pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Amen. Amen. Kapag bumalik ang kahirapan mo, hindi ibig sabihin hindi ka na mahal ng Diyos. Kapag bumalik yung dati mong ginagawa mga kahirapan, nag-down ka uli, hindi ibig sabihin hindi ka mahal ng Diyos. Mahal ka nga ng Diyos eh. Amen? Amen? Kaya nga nakita niyo mga minamahal, I will, therefore, behold, I will allure her. Hihikayatin ko siya. Halika anak. Magpunta tayo dun sa pagsubok, dun sa trials. And bring her into the wilderness. Kailangan kitang dalhin doon para magising ka sa katotohanan. Lahat ng ayaw pumunta ng wilderness, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Walang may gustong pumunta sa wilderness. Amen? Sa totoo lang, mga minamahal, sino may gustong pumunta sa pagsubok? Wala.
Pero napupunta tayo doon dahil sa mga maling desisyon na ginagawa natin. Amen? Kapag tayo nalalayo na sa mahal na Panginoon, anong gusto mo? Ikaw mawala na tuluyan sa mahal na Panginoon o kailangan mong daanan yun para lang manatili ka sa mahal na Panginoon? Jesus is everything to us. Amen? Amen? Palakpakan po natin ng napakalakas mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. And ito ang point dito, once we are in the midst of trials, God speak to us. Ibalik mo doon mga kapatid. God speak to us. Ibalik mo doon sa 14. Amen. Yan. Comfortably. Ibig sabihin mga minamahal, hindi kapag nasa pagsubok ka, hindi ka pinababayaan ng mahal na Panginoon. Nandoon pa rin ang pangungusap niya, nandoon pa rin ang pagpapadama niya, na kailanman hindi kanya iniiwanan, hindi kanya pinababayaan. Amen? Amen? At anong gagawin mga dapat mga minamahal na kuwan? Anong dapat inaasahan ng isang taong down na down? Kylie, sa next, 15. And I will give her vineyards from thence. Darating ang pagpapala sa iyo. And the valley of Achor for a door of hope. Be the door of hope. Dapat tayo yun. Gamitin naman na Panginoon. Para nang sa ganun yung ating down na kapatid, makalaya siya at siya manumbalik sa kanyang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Next to that is, to give care is no question. Sa totoo lang mga minamahal, di ba? Di ba take care? To give care is no question. Sino may ayaw niyan? Kaya nga sabi ng talata mga minamahal, di ba, yung lahat ng utos ng mga propeta naglilid sa dadalawang bagay. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Amen? And the second one is, love your neighbor as yourself. Ang sabi ng mga scholars, mas madaling gawin daw yung una kaysa dun sa pangalawa. Amen? Kasi kapag normal sa tao, na kapag magandang ipinapakita sa iyo, napapamahal tayo. Kaya kapag ang mahal na Panginoon, nakikita natin ang mahal na Panginoon, kinikare tayo araw-araw, na mahal na Panginoon, nakikita natin, pinag-iingatan tayo, napapamahal tayo sa mahal na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano dumadalo, Biyernes, Miyerkules, Linggo. Bakit? Alam nila na mahal nila ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung pangalawa ang problema. Hindi ganun kadali yung pangalawa. Amen? Amen? Dahil sa totoo lang mga minamahal. Pero sabi niyan, to give care is no question. But to remind, tinan niyo yung word nung ating, remind them. Sa verse 24 noon mga minamahal. Paalalahanan mo sila. To remind is another story, mga minamahal. Pag sinabing i-remind mga minamahal, ay ibig sabihin mga minamahal, be extra careful. Baka sometimes sa ating pagre-remind, ay instead na mag-gain natin back ang ating kapatid, ay lalong lumayo sa paglilingkod ang ating kapatid. Lahat po ng gising na gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. To remind is not to condemn. Remind with love. Amen? Kapatid, alika na, dalo ka na. Kapatid, alika na. Inanap ka na naman na Panginoon. Kapatid, yung ginagawa mo kapatid, nakita ka sa mall, tingnan mo, isipin mo kung paano ka pinagpala naman na Panginoon. Ganon. Amen? Pero kapag binila up, nung Miyerkules, nakita kita kapatid, naka-shorts ka, ay, mahihiya na yan. Amen? Although, sabi ko nga, tama yung sinasabi mo. Pero, hindi lahat ng tama sa lahat ng pagkakataon ay dapat sabihin. Depende yan sa kapatid na kinakausap mo. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo yung mga minamahal, yung open rebuke is better than secret love. Amen? Meron tayong word na ganyan mga minamahal. Ating basahin para sa kapanan ng ating pumabilabad viewers. Aklat ng Proverbs, kindly. Aklat ng Proverbs, chapter 27, verses 5 up to 6. Amen. Amen. Gito po ang sinasabing, maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay malabis. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Sabi diyan mga minamahal,
Open rebuke is better than secret love. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Ibig sabihin mga miya, alam niyo yung secret love. Amen? Dapat daw kapag nagsabi tayo ng rebuke, amen, ay sinabihan mo ng kapatid mo na, kapatid mo, dapat better than secret love ang level niya. Ang secret love, mga minamahal, ay yun yung you don't want to lose your secret love. Amen? Maingat ka dahil kapag nagsabi ka, kaya secret love, hindi mo masabi-sabi, baka pag nalaman niya na mahal mo siya, ibig sabihin, ayaw na niya sa'yo. Kaya secret love, at ka magsabi, pero hindi mo masabi. Secret love nga eh. Amen? Pero anong ba't mo sabi? Dahil gusto mo hindi siya mawala sa'yo. Amen? Ganun daw pa tayo mga minamahal kapag sinasabihin natin ng kapatid, nire-remind natin ng ating mga kapatid. Hindi po pwedeng, tira ng tira, hindi pwede. Dapat, tayo daw po mga minamahal ay maingat dahil ang ating kausap ay medyo dwindling in terms of sa kanya sa salvation. Dapat ingatan natin kung paano siya makapanumbalik sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat daw, ang ating pong mga sinasabi, mga reminders are careful in our words. There is fear that he might lose, but cannot stop. Hindi po pwedeng hindi mo sabihin. Dahil nga secret na mo, showing your concern. Amen? Yun daw po dapat kapag tayo po ay nagpa-follow up. For example, kapag nakita natin yung ating kapatid dati katabi, ngayon hindi na natin nakikita. Amen? Kapag nakita natin dalo ng dalo, yung pala kapag nasa bahay ay naninigarilyo pa rin o kung anong ginagawa pa rin. Ibig sabihin, the way how we tell that, mga minamahal, maingat tayo. Dahil ang mahalaga ay ma-win back natin ang ating mahal na kapatid at maglingkod uli sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang napakalakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Magkaiba yung tumigil ka na at saka tumigil ka na. Magkaiba yun. Yung emotion, the way how we deliver. Amen? Iisang word. Pero kapag yung pag-deliver mo ay mabigat, sabi nila ng mga matatanda, yung mais daw, di ba kapag ginano mo sa manok, kinakain na manok yan. Amen? Pero kapag yung mais ibinato mong ganyan, tatakbo yung manok. Ganon din. Kapag tayo gusto natin sabihin, huwag mabigat. Dapat daw, nandoon ang pag-care, nandun daw ang pag-aalaga at pag-aayos upang sa ganun sila mga minamahal makapanumbalik sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Sabi niya mga minamahal, aklat ng Mateo, Kylie, aklat ng Mateo, ang kabanatay 5, talatay 44, italon sa 46 hanggang 47. Malapit na po tayo magtapos sa mga minamahal. Aklat po ng Mateo, Kabanatay 5, talatay 44, talon 46 hanggang 47. Ito pong sinasabi, datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti ng inyong kakamtin? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga hintel? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, if we consider the benefits of our brethren, ang sabi diyan mga minamahal, learn to love the unlovable. Amen? Ibigin mo ang mga taong hindi ka ibig-ibig. Sapagkat kapag hindi mo magawa yan, kapatid, anong pinagkaiba natin sa mga makasalanan? Ang mga makasalanan, sabi niyan, hintel, ang kaibigan nila ay siyempre yung mga kaibigan nila, yung mga nagiging kaibigan nila. Pero kapag sila mga minamahal may kaaway, inaaway lang nila. Kung ganun din ang mga anak ng Diyos, ano pinagkaiba natin? Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, if you are true sons and daughters of God, ang sabi diyan, learn to love your enemies.
Amen. Maging yung kapatid mo na hate mo. Walang ginawa ito kundi gawan ako ng masamang salita. Amen. Pero learn to love. Nakita niyo, sinasabi na, nakita niyo kung minsan nagbi-meeting ang mga ating beloved preacher, ating beloved Star Vine, sinasabi niya, nasasaktan kami pero bahala na kayo. Basta importante, mahal na mahal namin kayo. Learning to love your enemies. Learning to love the unlovable. Amen? Amen? Kung nagawa mo yan, ang tawag dyan mga minamahal, going beyond. Extraordinary na level na yun mga minamahal. Kung ang normal na tao ay kaya niyang ibigin lang ay yung mga umiibig sa kanya, ikaw kaya mong ibigin maging ang mga taong naiinis sa'yo. Ang sabi dyan, extraordinary. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga anong sabi ng 1 John, Kylie, 1 John chapter 4, verse 20. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang 1, Kabanatay 4, Talatay 20, ito pong sinasabi, kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng walang kinaiinis ang kapatid, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung hanggang ngayon, kapatid, mayroon ka pa rin kaaway na Kristiyano, mag-isip-isip ka. Amen? Amen? Sinasabi ko parati sa inyo, hindi natin pwedeng bulahin ang Diyos. Alam ng mahal na Panginoon ang laman ng ating puso. Amen? Kung sa oras na ito, mga minamahal ng ating mga kapatid, nakangiti tayo, nakaharap, pero pagtalikod niya, Amen? Ang sabi ng Biblia, kung gaano mang grabe ang nagawang kasalanan sa iyo ng iyong kapatid. Amen? Ang sabi ng talata, learn to love the unlovable. Amen? Pero gaano mang katindi ang nagawa niya, grabe talaga kapatid eh. Sobrang ginawa niya sa akin, hindi ko makalimutan yan eh. Amen? Sometimes, mayroon nga tayong Kristyano, sabi nga, Brother Jobs. So, sayang, hindi ko man lang naipakitang pinatawad ko na ang ating kapatid. Namatay na, hindi ko man lang nasabi sa kanya na pinatawad ko na siya. See? Yan sinasabi ko, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Amen? Kasi napakatigas natin. Yung ego natin, yung pride natin, parating nandiyan. Wag na wag mong yung pagsabi natin ng I love you sa ating papa at mama, yung ating daddy, tatay, wag na wag ninyong ipagkait yan. Tayo rin mga nanay, anak, tatay, magsabi tayo ng I love you. Dahil darating ang oras, gustuin mo mang sabihin, pagsigawan, hindi na nila maririnig yan. Amen? Amen. Sapagkat dapat mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, na kapag tayo po mga minamahal, sasabihin natin mga minamahal, iniibig ko ang Diyos. Pero hindi mo kayang ibigin ang mga taong nakakaharap mo at nakikita. Paano mo sasabihin na iniibig mo ang Panginoon na hindi mo nakikita? Napaka-imposible yun. Amen? Amen? Kaya sabi niya, bago mo masabing mapatunayan, iniibig mo man ang Panginoon, matuto kang umibig. Maging sa mga taong hindi ka ibig-ibig, dapat iniibig ng mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Eto, madalas ito na nangyayari mga minamahal. Hindi dapat daw na tayo po'y nagiging katitisuran. Amen? Although sabi nga mga minamahal, tandaan niyo mga minamahal, ang pagiging tisod, sabi ng Biblia, sa isang mainit na Kristiyano, ay hindi kailanman natitisod sa salita ng mahal na Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, kapag mainit ka, matamaan ka ng napakaraming rebuke, ang sabi na, nagpapasalamat sa pag-rebuke sa Kanya dahil ito'y nagbibigay sa Kanya ng reminder para manatili sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon! Pero, sometimes mga minamahal, siyempre, medyo nakukulang tayo ng prayer minsan, napatutsyadan na, hindi naman ikaw ang sinasabihan, ako yan! Amen! Ako yan! Bata na naman ako, pinapatamaan na naman. Amen? Huwag ganun. Amen?
Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, dapat daw sa bawat kilos mga anak ng Diyos, dapat hindi tayo nagiging katitisuran. Amen? Tulad yan, kapag isang Kristiyano, mga minamahal, ay nagiging yung movement, di ba may tawag sila dyan ano ka sa aking mata? Amen? Yung tusok ka sa aking mata, ganun ba? Ibig sabihin, mga minamahal, ibig sabihin, yung nandun, parating ka pa, nakikita ka, para bang, amen? Pero tandaan po niyo, mga minamahal, ang sabi ng talata, mga minamahal, dapat maingat ang anak ng Diyos. Kilos sa ating kapwa, sa ating ginagawa. Sometimes, nakikita natin yung ibang mga Kristiyano, masakit ang tiyan, pero nakangiti pa rin kapag kausap ang kapwa Kristiyano. Bakit? Dahil gusto nilang ipakita na everything is okay. Maski na sa kanilang sarili, alam nila na may masama. Amen? That is considering the benefits of your brethren. Amen? Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, ay bahala ka, basta importante ginagawa ko tama. Nung pala nagiging katitisuran na pala tayo. Amen? The way how we bitaw ng mga salita, importante ganito ako Hindi ko na kailangan, di ba? Sometimes yung mga kabataan, sometimes mga tawag natin taklesa, pag magsalita. Uy, kapatid, Kristiyano ka na, medyo bawasan pagkataklesa. Hindi, ganito talaga ako Amen? Kaya nga tayo binago Para po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? If any man being Christ is a new creature, all things are passed away, all things are become new. Amen? Dahil kapag nagpatuloy ka niyan, at ikaw ay naging katitisuran, anong sinasabi ng Biblia? Kindly, aklat ng unang Korinto, kabanata 1. Mateo muna. Ang kabanata ay Mateo 18, kabanata 6. Talata 6. Mateo 18:6. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanata 18, talata 6, ito pong sinasabi, datapwat sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliit na ito na nagsisisampalataya sa akin, ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang liig ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nakita nyo? Akala natin, ganito kasi ako Ganyan na ako magpasensya na lang siya. Hindi ganoon, mga minamahal. Kapag tayo po hindi remind na yung ating kilos, yung ating the way how we talk, ay nagiging katitisuran na, mga minamahal, tanggapin natin ito at pilitin nating baguhin, humingi tayo sa Panginoon ng kalakasan upang ating maganap ang bagay na ito. Bakit? At the end of the day, ang ating pinag-uusapan naman ay kaligtasan Kaya tayo nagpupuyat, kaya tayo nagpa-fasting, kaya tayo naggagawa ng mga sacrifices. It is because we want to be saved. Hindi ba? Amen? Hindi para kung ano ka, tapusin mo na. Hindi ganon. Sinasayang mo lang ang oras mo. Amen? Kung gusto natin talaga magmana ng buhay na walang, sabi nga ng ating mahal na kapatid kanina, hindi lahat ng Jesus Miracle Crusade, Jesus Miracle Crusade. Ang Jesus Miracle Crusade na totoo ay yung sinusunod lahat ng turo na mahal na pastor. Amen? Yan ang Jesus Miracle Crusade. Mainit na Kristiyano. Talagang nandun ang kanyang pananampalataya. Pero kapag ikaw nag-deviate doon na sa pananampalataya mo, doon sa ginagawa mo, hindi ka na sumusunod, may sarili ka ng sarili mo na pastor mo. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, hindi mo masabing pure Jesus Miracle Crusade ka na dyan. Amen? Mayroon na tayong tinatawag na, ibig sabihin, na hindi na puro, kumbaga. So how sure you are? Kaya nga, mayroon tayong pang-araw-araw, mayroon tayong banal na gawain, may pang-araw-araw na devotion, mayroon tayong Miyerkules 3 times. Ibig sabihin, para to perfect us, para maging perfecto tayo, ma-remind tayo from time to time na ito ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, as brethren, sabi diyan, we should live as one family. Amen? Amen. Kaya nga mga minamahal, hindi po pwedeng tayo daw po mga minamahal ay nandoon, bahala ka, ikaw ka dyan, dito ako. Walang mangyayari sa buhay natin yan.
Hindi mo pwedeng yung ating mahal na kapatid, titihaya mo na lang na nalulupay. Ikaw, importante, mainit ako. Hindi ganoon mga minamahal. Balikan natin at sabihan natin how important is how to continue kung paano maglingkod sa malapay. Kindly mga kapatid, second to the last verse. Unang Korinto Kabanata 1, talata ay 10. Kindly. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kabanatay 1, talatay 10, ito pong sinasabi, ngayoy ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen? Dapat daw, mga minamahal, we should live as one body of Christ. Amen? Hindi po pwedeng, iba kayo, iba kami. Hindi po pwedeng ano, ay, bahala ka dyan, dito ako. Hindi ganun, mga minamahal. Ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Dapat ganun. Kung na iyong kapatid ay nalulupaypay, learn to mourn with him. Kung nalulungkot siya, umiiyak siya, makiyak ka. Kung nagigalak siya, makigalak ka. Ganon. Dahil we are one family. Amen? At kapag tayo daw po mga minamahal ay para maiwasan natin yung kumbaga sa bahagi o na, dito kayo, dito kami. Hindi po pwede na yan sa mga anak ng Diyos. Amen? Kapag nakakita kayo ng bagay na yan, sawatayin na kaagad. Mga kapatid, hindi yan kalooban na mahal na Panginoon. Mga kapatid, hindi yan kalooban na mahal na Panginoon na gawin na dito tayo para maligtas, hindi para mapunta sa impyerno. Amen? Kaya tayo nag-uubos ng sabon, kaya tayo nag-uubos ng pamasahe, tayo nagsasakripisyo, para ba tayo mapunta sa kalangitan, hindi mapunta sa impyerno. Ba't mo papayagan masira yan? Amen? Nandito na tayo sa katotohanan. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, we are keeply reminded. Perati tayong sinasabihan mga minamahal, mag-ingat. The way we talk, kung paano tayo. Ito lang mga minamahal, kawikaan, kindly. Kawikaan ng Kabanatay 6, talatay 16 hanggang 19. Amen. Dito po sa aklat ng mga Beloved instrumentalist, Kawikaan, please. Kabanatay 6, talatay 16 hanggang 19, ito pong sinasabi, may 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya, mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo, puso na kumakatha ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Palakpakan po natin ang napakalakas mga minamahal ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tinan niyo mga minamahal, ang sabi diyan na ginagalit ang mahal na Panginoon, sabi diyan, palalong mata. Alam niyo yung pag sinabing palalong mata mga minamahal, kumbaga tinitignan niya kung anong mga bagay na nagiging sanhi upang magkaroon ng kaguluhan ba. Amen. Ang sabi pa diyan mga minamahal, sinungaling na dila. Oh. Tapos ang mga kamay na nagbubuo ng walang salang dugoy, mabilis na sakit sa tao. Puso na kumakata ng masamang akala. Sometimes mga minamahal, we jump into conclusion, but the conclusion are not good. Amen. Nagiging sani, naku, hindi na ako nabati ni brother, hindi na ako nakamayan ni Kuya Buboy. Ibig sabihin, galit siya sa akin. Sa kayo, walang naman, paano? Hindi ka lang nakamayan. Amen? Amen? Masamang akala yun. Walang nagsabi sa iyo kundi yung sinabi ng malapay, kundi sinabi ng Diablo yun. Huwag mo pakinggan yun. Para po natin ang ating malapay noon. Everybody shall praise the Lord. Meron akong Kristyano na kausap mo, minamahal. Alam mo kapatid, hindi ako nakakatulog almost 1 week na. Bakit? Akala ko kasi galit ka sa akin. Bakit? Hindi mo na ako napapansin masyado. Dinaanan mo lang ako doon, hindi mo man lang ako kinamayan. Bakit? Amen? Amen. Alam po niyo mga minamahal, yung mga bagay na ganyan, hindi, pang baby Christian lang yan. Amen? Amen? Yung mga bagay, sometimes ang Kristiyano, sometimes aburido rin. Ating binaburido yung mga magawa natin. Sometimes sila rin may mga iniisip, may mga sariling personal na problema rin ang mga yan. Amen? Kaya sometimes natutulala na ganyan,
ay huwag niyong pagbintangan na hindi na kayo kinakausap at masama ng loob sa inyo. Amen? Amen? Dapat sa susunod ipanalangin nyo upang na sa ganun maayos kung ano man nasa kanyang isipan at bumalik ang dating ginagawa. Palakpakan po natin ang ating balapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi diyan, mga paa na matulin sa pagtakbo ng kasamaan, ay kapag punta tayo ng beach, wala gawain. Wala, hindi po pwede. Pero pagtanong mo ng beach, ang bilis. Amen? Ginagaganito naman na Panginoon yan, sinungaling na saksi. Totoo yan. Parang tawag na, parang baka, unga. Amen? Baski na hindi totoo, unga. Unga. Parang baka. Hindi po pwede yun, mga minamahal. Kung totoo, dapat kapag ikaw ay magsasalita, siguraduhin mo na sa katotohanan. Ang Diyos natin ay Diyos ng katotohanan. Amen? Ang sasabi niyang Biblia, mga minamahal, sabi niya, at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Kaya yung ating verse, hindi lahat ng tama ay nararapat. Kung ang sasabihin mo, maging yan ay tama, pero magdudulot ng pag-aaway ng magkakapatid, tigilan mo na yan. Amen? Amen? Inuulit ko, kapatid, gaano mang katama ang iyong sinasabi, tama yan, totoo yan, walang problema. Pero kapag sinabi mo, magiging sanito ng pag-aaway ng magkakapatid, tigilan mo na yan. Hindi ka magkakaroon ng ribbon dyan. Amen? Amen? Dahil ang sabi ng talata, ang ikinagagalit ng Diyos ay yung mga Kristiyanong naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord! Ang huling talata, kindly mga kapatid, unang Korinto, kabanata 11, talata 18 hanggang 19. Amen. Praise the Lord. Beloved instrumentalist, please. Aklat ng unang Korinto, kabanata 11, talata 18 hanggang 19. Ito pong sinasabi, sapagkat una-unay nababalitaan ko na kung nangagkakatipon kayo sa iglesia, ay mayroon sa inyong mga pagkakabahabahagi at may kaunting paniniwala ako. Sapagkat tunay na sa inyo'y mayroong mga hidwaang pananampalataya upang yaong mga napatunayan na ay mga hayag sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Whether we like it or not, mayroon talagang mga Kristiyanong gagawa ng bagay na yan. Pero ang sinasabi ng mahal na Panginoon, consider the benefits of your brethren. Amen? Amen? Huwag kang tira ng tira. Siguraduhin mong yung ginagawa mo ay nagiging pagpapala sa iyong kapatid na Kristiyano. Tayo po natin tumayo at umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nawa ang mga salitang ito, mga minamahal, magsilbing reminder sa atin lahat at tayo po mga minamahal ay makapaglingkod ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. I will bless the Lord forever. I will trust Him at all times. He has delivered me from all fears. He has set my feet upon the rock, and I will not be moved. And I say of the Lord, you are my shield, my strength, My portion, deliverer, my shelter, strong tower.
praise the Lord, praise the Lord. Whom have I in heaven but you? Even praise the Lord, hallelujah. Oh, There is none I desire beside you. 'Cause you have made me glad, and I say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Mga minamahal, simple lang ang mensahe ng Diyos. Despite may mga pasakit tayong nararamdaman, sabi ng awitin, God is our shield. God is our portion. Pag sinabing portion, mga minamahal, siya ang iyong mana. If God be with you, ano pa kailangan mo? Kaya nga, mga minamahal, anumang pasakit, God can take that away. Kayang-kayang tanggalin niya ng mahal na Panginoon. Sing it from the bottom of your hearts. You have made me glad, and I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present. Hallelujah. You are my shield, My strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower. my very Praise the Lord. present Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. times Even praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Let us pray. Tayo po natin tumalangin, mga minamahal. Heavenly Father, maraming salamat po. Tinuturuan mo kami kung paano magmahal sa aming kapwa. Hindi lamang ng aming sarili. Tinuro mo sa amin kung paano ang tunay
na pagiging Kristiyano. Salamat sa mga paalaalang ito. Salamat sa iyo mga salita. Humingi kami kapatawaran. Naging makasarili kami. Humingi kami kapatawaran sa mga oras kami nakasakit. Nakalimutan namin ang mga bagay na iniutos mo sa bawat sa amin. Bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, upang maganap namin ang iyong banal na kalooban. Sa pandalangin ng aming ginaganap, minamalibang lista, World Estrada Almeida, ay po mga minamal na mamangagaw. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may makaramdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mamahal sa buhay na sa ating lapit sa mga dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin pinakamamahal sa ay salita. Kapag aming maramdaman sa atong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras na ito sa panalangin ng aming ginagamit ng Mabanglista, World Estrada Almeida, ang mga minama naman magagawa sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo na makaramdaman, diabetes, cancer, high blood, cast out in Jesus' name. Ang bilipan daw, cast out in Jesus' name. Mga papagay sa iglesia, pangalupay-pay, cast out in Jesus' mighty name. I believe in Jesus, cast out in Jesus' name. COVID-19, cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang napakalakas mga minawa ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Amen. At tunay po mga minamahal, ang kinina po natin na yung ating pong may pinanalangin mga minamahal, ito na po yung ating natanggap na. Pumalakpak po lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan po natapos mga minamahal ang ating pong pagsalita ng Diyos. At to God be the glory. Tayo po natapos sa ating pong announcement. Narito po ang ating pong beloved elder, Brother Alvin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po, beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. At purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At maraming salamat sa kanyang banal na salita. Amen. Na ating napakinggan sa araw na ito. Amen. At meron po ba tayong bisita, mga minamahal? Meron po ba? At kung wala po, mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo sa announcement. Sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy na Amen. Ako pinagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba na uko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Sa ating pong napakabait na pinakamamalaping Diyos po lamang, harin mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, maging sa ngalan pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, at grandchildren-in-law. At lagi po natin inaalala mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa mga beloved viewers po. Amen. Praise the Lord. Sa mga beloved elders na kapiling po natin, praise the Lord, mga beloved pastoral workers, sa ating pong lahat, mga minamahal, muli, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Sa announcement na po tayo, mga minamahal, sa mga baguhan po, patuloy po tayong dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo upang yung ating pananampalataya po ay lumago. Amen? Sapagkat ang pananampalataya, yan po ay dumarating sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At sa ating pagdalo, paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, magdala po tayo ng mga bunga. Amen? Ating pong isama, ating pong mga loved ones, ating pong kaibigan, ating pong kapitbahay, ating din pong mga katrabaho, mga minamahal, atin din pong i-follow up, mga minamahal, magkaroon tayo ng concern, mga minamahal, responsibilidad, mga minamahal. Amen? We are
brothers and sisters keepers, mga minamahal, sa mga hindi na po natin nakikita, na hindi na po dumadalo, atin po silang i-follow up, puntahan po natin sila, mga minamahal. Amen? Tama-tama yung ating napag-aralan, at ibigin natin, mga minamahal. Amen? Ang bawat isa, mga minamahal. Amen? Purihin natin pinakamamalapit. At narito po, mga minamahal, ang regular na gawain, mga minamahal, amen, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito po sa Barangay Mamarlao, along Palaming Road, mga minamahal, amen. Sa tuwing araw ng Miyerkules, magsisimula po ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon, at sa tuwing araw ng Biyernes, magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos ng 6:00 ng umaga ng Sabado, at sa tuwing araw ng Linggo, magsisimula ng 9:00 ng umaga, matatapos po ng 4:00 ng hapon. At meron po tayong Bible study, mga minamahal, lugar sa Barangay Tubag, mga minamahal, amen. Sa tuwing araw ng Martes, mga minamahal, sa tuwing araw ng Martes, magsisimula ng 2:00, 3:00, mga minamahal, matatapos ng 5:00 o 6:00 ng hapon. Sa Benites Residence po yan, mga minamahal. Amen? 10 piso, 5 piso, huwag po natin kalimutan ating idaan sa information para po sa ating TV program and radio program. Meron po tayong counseling, huwag po tayong mahiya, mga minamahal. Amen? Sa mga beloved brothers, dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, sa mga beloved sisters, doon po sa information, sa kinaroonan ng ating beloved Ate Binds niya, mga minamahal. Amen? At meron po tayong lay hands pagkatapos ng closing prayer, mga minamahal. Diyan po sa ating kinaupuan, magsisi na po tayo bago po tayo pumunta sa harapan, mga minamahal. Amen? Puri na ating pinakamalapit Jesus at mga minamahal, kabilin-bilinan ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, kung nais nating makatiyak sa ating kaligtasan, mga minamahal, magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamalapit Jesus, wag na wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Ating ipagtrabaho ang ating kaligtasan na may takot at panginig. Dumalo po tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen? At samahan na rin po natin ng Bible study sapagkat more praising, more blessing. Yan ang sabi. Yan ang bilin ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? At purihin natin dakilang Diyos. May practice po, mga minamahal, ang beloved adults choir, mga minamahal. Amen? Pagkatapos ng closing prayer, subalit sa mga beloved youth singles choir and beloved Jesus Pioneers Generation choir ay mamayang hapon na po, mga minamahal. Amen? Mag-stayin po tayo, mga minamahal. Purihin natin yung pinakamamalapit Jesus. Holy Supper po natin, mga minamahal, sa Linggo, mga minamahal. Amen? Kaya stayin po tayo. May practice mamaya ang mga beloved youth singles and Jesus Pioneers Generation choir. 5:00 in punto, mga minamahal. Sharp, mga minamahal. Yan po ang bilin ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal. Amen? Pumunta po tayo ng 5:00 at mag-stayin po tayo, mga minamahal. Amen? At kung wala na po tayo nakalimutan, tayo na po ay tumayong lahat, mga minamahal, at tayo magpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa tagumpay na ipinagkaloob po sa bawat sa atin sa araw na ito. Amen? At narito po ang ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang tayo po ay pangunahan sa closing prayer. Praise the Lord. Upang tayo po ay pag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus sa ating pag-uwi. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amamang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo. Aming po nagpupuri, papasalamat, mahal na Panginoon, sa paglay po ng kalusugan, kalakasan mula sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, at muli aming masisilayan ng sikat ng araw at ang kagandang likha ng mga pangyarihan unat ng inyong kamay. Salamat po, mahal na Panginoon, sa magdamag, mahal na Panginoon, aming paglilingkod sa iyo, upang ikaw ay purihin, pasalamatan, pasambanan mong pangalan, sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan na pinagpalat tiningasan mo, mahal na Panginoon. Salamat po mula sa pag-iimsi sa makalangit, awiting joyful at solemn song, mahal na Panginoon. Sa buhay na patutuon yung mga anak, mahal na Panginoon. Espesyal na awitin po ng aming beloved finest choir, mahal na Panginoon, with youth and singles choir combined. Ang pagkilos mo na mainam sa aming kaligtaan at tangin namin kayamanan, kagalak at kalakasan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Higit at lubos po namin pinasalamatan sa iyo, mahal na Panginoon. Ang ibang
Iyon ang kaligtasan na dala po ng aming naibig na mga ngaral na siyang tanglaw gabay sa lamin ng aming buhay, mahal na Panginoon. Salamat po maging sa iyong banal na dugo, mahal na Panginoon, sa bawat aming panambahan na nililinis mo kami, mahal na Panginoon. Sa bahagi ng pagbibigay, mahal na Panginoon, katapatan ninyong mga anak, mahal na Panginoon. Patuloy namin dinadalangin, mahal na Panginoon, malusog malakas na pangatawan, mahabang buhay, pagkaloob mo pa sa aming beloved Honorable Pastor Luis Almeida. Kailangan po namin siya, mahal na Panginoon, sa katitibay po namin, mahal na Panginoon. Aming kagalatigan, mahal na Panginoon, tayo muna siya sa banal na pulpito sa wala imposible sa iyo, mahal na Panginoon. At sa araw po, ng bukas, mahal na Panginoon, naming alalahanin ang banal na hapunan, mahal na Panginoon. Muli, pagbuklodin mo kami ang lubos na sasabik na kagalak tulad ng unang pag-ibig namin sa paglilingkod sa iyo. Mga kapatid namin na hindi nakasama, mahal na Panginoon, maging mga tumanggap ng kabautismo sa iyong banal na pangalan na hindi na po dumadalo. Babagan mo po sila hipuin, mahal na Panginoon. Paalawa ang kahalaga ng kaligtasan na pinagsimakitan mo sa amin sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. At sa pansamantala na ang pag-ihulay-hulay, mahal na Panginoon. Samahan mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, para tingin mo na ligtas sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon. Ang kapayapaan, kagalakan mula sa iyo, mahal na Panginoon, ay manahan sa lahat ng iyong mga anak, lalo na po ang pag-ibig, mahal na Panginoon. Maging sa aming kapwa-tao, mahal na Panginoon. Kaya salamat po, mahal na Panginoon, sa lahat na ito, na pagpapalang namin natanggap sa iyo, sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Almeida. Amen and amen. Praise the